So guys, welcome back sa aking channel. Ito nga pala yung summative assessment 1 natin sa course na Digital Electronics 2, both lecture and laboratory. So, ano nga ba yung instruction ay think of application of digital input and digital output for the PIC microcontroller utilizing the MCC in MPLAB-X IDE. Submit the flowchart and source code MPLAB-X project in the provided SB Dropbox. So, konting background lang. Digital output allows you to control a voltage with a computer. If the computer instructs the output to be high, the output will produce a voltage, generally 3 or 3.3 volts. If the computer instructs the output to be low, it is connected to the ground and produces no voltage. And a digital input detects if a voltage is above or below a specific threshold. If the voltage is higher than some value, the computer will detect the digital input as high or set or 1. If the voltage is lower than some value, the computer will detect the digital input as low, clear, or 0. So, yung application na naisip ko para gawin yung summative 1 na to ay yung 2 basic LED blinking pattern using digital I over O, yung Christmas lights application. So, ang flowchart natin ay ganito yung itsura niya. So, naglagay lang tayo ng process na box which is may dalawang integer value which is the switch and while. Then, process ulit. Nag-declare pala tayo ng switch and while which is integer. Then, sa flowchart pagkatapos nun ay naglagay tayo ng process box which is while is equal to 0 yung command. Then, an input switch. Then, an operation called while. Gumamit tayo ng while condition which is in the command is while is less than or equal to 1. So, sa loob ng while loop, meron tayong if-else statement. So, kapag daw yung switch is equal to 1, kapag in-on natin yung switch, mag-output niya yung certain command natin, which is a certain condition. Tapos, kapag nag-switch is equal to 0 naman, kapag nag-false, i-output niya yung given command natin, which is, ayun, makikita naman yun. So, play natin. Kapag daw yung switch is equal to 1, kapag in-on natin yung switch, so, ayan yung lalabas, yung blinking pattern na sunod-sunod. Then, stop natin. X. Try naman natin yung 0 switch pag naka-off yung switch. So, ayan yung lalabas, yun sa false statement natin. So, ganyan yung mangyayari. Then, punta naman tayo dun sa source code na nagawa natin. So, ayun, may while loop, tapos, if switch underscore get value, close and open parenthesis equal to 0. Tapos, dun sa, kapag nag-on yung switch, ang mangyayari lang sa LED natin ay magbi-blink sunod-sunod yung 6 LED natin. Then, may delay sila every 250 milliseconds. Then, dun naman sa else statement natin, sabay-sabay magbi-blink yung LED 1, LED 3, LED 5, magtatoggle every 250 milliseconds, and then after nun, magtatoggle naman yung LED 2, LED 4, LED 6. So, ganun lang yung mangyayari, parang nagsasalit-salit lang, nagbi-blink lang. Compare dun sa unang condition, which is sunod-sunod na, like Christmas lights talaga, sunod-sunod siyang magbi-blink. So, gawin na natin yung MPLAB-X IDE file, new project, microchip embedded standalone project, then yung device ay PIC 16F18875. Next, then click XC8. Project name natin ay summative 1. Next. Then sa tools, embedded, select natin yung MPLAB code configurator. Then, save natin yung my config. Tapos, dito sa pin manager grid view natin, yung LED1 natin ay ang magsisilbing RA1. So, pinatay natin RA1, LED2 ay RA2, yung LED3 ay yung RA3. Then, yung LED4 natin ay yung RB3. Then, LED5 ay yung RB4, LED6 ay yung RB5. Then, yung switch natin, i-assign na lang natin sa RC5. So, dyan. So, pagkatapos nun, punta tayo sa pin module
unselect natin yung analog sa mga LED, then sa switch, uncheck natin pareho, then click WPU. So, rename natin ang RA1 na LED1, ang RA2 ay LED2, ang RA3 ay LED3, ang RB3 ay LED4, ang RB4 ay LED5, and then RB5 are LED6. Then yung RC5 natin, pangalan natin siyang switch. Yan. Then punta tayo sa system module, oscillator select, HFINTOSC, HF internal clock 4 MHz, clock divided 4, then check natin yung low voltage programming enable, then click generate. So generation complete, punta tayo sa projects, summative 1, source files, main C. Yan. So ito yung while loop, ikakopy lang natin yung nagawa nating code. So ito. Control C. Wait lang. Ito yung isang block. Yan. So, ganyan yung condition natin. Sa source code natin, sinabi ko kanina, kapag naka-on yung switch, which is output is equal to 1, magbi-blink ng sunod-sunod yung LED1 from LED1 to LED6. Then, kapag naka-off yung switch, magtatoggle sabay-sabay yung LED1, 3, 5, then after 250 milliseconds, magtatoggle yung LED2, 4, 6. So, build project natin. Wait, so pa. Build successful. So, okay na. Punta tayo sa MPLAB X IDE. Nakonect ko na pala yung PK3 kanina. Sinunod ko yung code configuration ng PK3. Tapos nakakonect na rin dito yung microcontroller chip, yung PIC 16F18875. So, kinabit ko na yung PK3 sa computer. Then, select tool. Na-detect na ng laptop natin yung PK3. Connect. Then, click OK. So, wait lang natin. I-process ng laptop yung PK3. Ma-detect niya lang. So, kapag ganyan yung nangyari, target device was not found. Punta tayo sa advanced mode. Tapos ang password ay microchip. Then, sa power, check natin yung power target circuit ng PK3. Then, yung voltage level ay 3.125. Then, operate. Then, browse natin yung hex file. This PC, OSC, users, JSON, MPLAB X project, summative 1, this, default, production, then summative 1, production hex file. Then, hex load file successfully. Then, program natin. Click OK. Tapos yun, programming complete na. So, test natin yung circuit. Ngayon. So, guys, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung circuit. So, di ba yung RA1 natin ay yung LED1? So, yung RA1 natin ay sa third pin ng IC. 1, 2, 3. Then, connect natin siya sa first pin. Ay, sa first LED. So, ganyan. Then, yung RA2 naman natin ay sa fourth pin. So, connect natin siya sa second na LED. Yan. Tapos, yung RA3 natin ay sa 5th pin. Connect natin siya sa third LED. Tapos, yung RB3 natin ay yung LED4. So, yung RB3 natin ay sa pang 36 slot. So, 40, 39, 38, 37, 36.
So, dito siya sa fourth LED. Then, yung RB4 natin ay yung LED 5, which is yung RB4 natin ay 37 slot. So, dito siya. 37 slot, LED 5. Then, yung RB5 natin ay yung LED 6, which is in 38 slot. So, ayan. Connect natin siya dito. Tapos, yung switch natin ay sa RC5, which is yung RC5 ay sa 24th pin. So, 21, 22, 23, 24. Wait. 21, 22, 23, 24. Yan. Tapos, connect natin siya sa from the end of resistor. Tapos, yung other end of resistor, natin siya ilagay sa baba. Yung other end ng resistor, ito yung pang-test natin kapag hindi nakakonect sa ground, mag-output siya ng 0. 0. Tapos pag kinonect natin siya sa ground, mag-output siya ng 1. So, bali, pag nilagay natin siya sa ground, naging 1 yung switch, i-on natin yung switch. So, then yung VDD natin, may dalawa ditong pin, which is the 11th pin and the 32nd pin. So, connect natin yung VDD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, connect natin siya sa positive side. Then, yung 32nd pin. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32. Positive terminal din. Then, yung VSS natin ay sa 12 pin and 31st pin. Connect natin siya sa negative terminal, which is sa ground. Then, yung 30th pin, 31st pin natin, connect din siya natin sa ground. So, wait. Medyo magulo yung circuit natin kasi mahaba yung wire. Tapos, i-connect natin yung negative terminal natin, negative power supply dito sa ground. Then, yung positive terminal natin, which magsusupply ng 3.1 volts dito sa positive terminal. So, ganyan yung magiging itsura ng circuit natin. LED 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, on natin yung power supply. So, kapag naka-off yung switch, dun sa condition natin, which is the command is, yung LED 1, 3, and 6, LED 1, 3, and 5 ay magtatagal sabay-sabay, and then, yung LED 2, 4, 6 ay magtatagal sabay-sabay. So, ibig sabihin, mas una nagtagal yung 1, 3, 5 kaysa dun sa 2, 4, 6 na LED. So, ganyan yung condition natin dun sa command. So, try natin i-on yung switch, which is ilalagay natin tong wire. Sunod-sunod nagbi-blink, like I said kanina dun sa condition natin na command. Mauuna yung LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, then sunod-sunod din mamamatay, then mangyayari ulit. So, ganyan yung Christmas lights application. So, nakikita nyo naman, ganyan yung nangyayari. Try natin i-off ulit yung switch, ganyan yung mangyayari. So, there you go guys.